What's up and welcome sa Milkshake Recaps. And today, i-recap natin ang isang Thailand film ulit na pinamagatang Con Hearties. Babala dahil may matinding spoiler dito, let's go! Na-scam ka na ba kaibigan? Kasi nung nangutang sa akin ng aking pinsan, hindi niya na ako binayaran. Pero, mas malala tong si Ina, ang bida ng ating palabas. Sa nakikita nyo, meron din siyang YouTube channel tulad ni Milkshake. Subscribe na kayo sa kanya. Pinakita niya yung dingding na puro listahan ng kanyang utang na 500k baht. Pero magkano nga ba yun? Oh my god, 780,000 pesos. Pwede na ako makabili ng 4 na tricycle nun. Eh Milkshake, ba't ayaw mo na sasakyan? Wala kang pake, gusto ko 4 na tricycle. Yung 3 ibibigay ko sa mga tropa ko para makapaghanap buhay sila. Pero Milkshake, mahal yung gas ngayon. E di benta nila yung tricycle para makabili sila ng gas. Mindset ba? Mindset. Pero balik na tayo sa storya. Meron siyang 500k baht na babayaran sa loob lamang ng 5 taon. At sa nakikita natin, yung unang taon ay nabayaran niya na. So meron pa siyang 4 na taon na babayaran. Ha! Ang galing talaga magmat ni Milkshake. Yung vlog niya ay tungkol sa kanyang buhay. Kung paano siya dumiskarte sa pang-araw-araw. Wala kang pamunas ng puwet sa bahay mo? Kumuha ka ng tissue sa banyo ng opisina nyo. Gusto mo magtipid ng pulbo? I got you, homie. Pagpagin mo ang pulbo, saluhin mo sa hangin at humiling na sana ang crush ko ay mapasakin. At sa pang-araw-araw niyang pagkain ay puro saging. Si Ina ay nagtatrabaho sa kumpanya na nagpapautang ng pera. Kausap niya ang kanilang kliyente na naging teacher niya rin dati na si Miss Nong Nook na nahihirapang magbayad ng utang. Maya-maya biglang may tumawag sa cellphone ni Ina na isang opisyal daw sa isang tax department. Sinabi na napanood niya si Ina sa YouTube at nalaman na tumatanggap siya ng donasyon. Kaya sinabi na gustong mag-donate ng 55k baht. Natuwa siya sa kanyang narinig pero nagulat nang makita niya na 500 baht lang yung na-donate. Sinabi ng lalaki na kailangan muna mag-donate ni Ina ng 10% or 5,500 baht dahil sa withholding tax. Pero nung pumunta si Ina sa ATM machine, nalaman niya na yung bibigyan niya ng pera ay hindi nakapangalan sa kumpanya. Kung hindi, nakapangalan sa tao. Kaya nag-alinlangan si Ina at unti-unting nalaman na ini-scam na pala siya. Kaya nirecord niya yung pag-uusap nila habang pinapahanap kung sino yung nagbigay sa kanya ng pera. At ilang sandali, nakita niya yung ID ng scammer na may matinong muka. Sinabi ni Ina na mukhang uod ang dalawa niyang kilay. Na-insecure at nagulat si Mr. Scammer habang sinasabi ang kanyang address at tinakot na popost yung voice recording nila online. Nakiusap si Mr. Scammer na babayaran niya yung 2 buwan niyang utang sa dingding. Basta i-delete niya lang yung recording. Nagustuhan ni Ina yung idea, kaya next day nakipagkita siya sa scammer. Si Mr. Scammer ay pinakilala yung sarili niya sa pangalan Tower. Sinabi na bago siya bayaran, sabihin niya muna yung dahilan kung bakit siya nagkaroon ng pagkalaki-laking utang. Kaya kinuwento na nagsimula ito sa ex-boyfriend niya na si Petch, na flex ng ngiti every 5 seconds na parang nasa commercial siya ng toothpaste. Chupapi! At dahil dun, mas na-inlove naman si Ina. Nagtatrabaho pa si Ina nun sa isang bangko. Isang araw, pinag-usapan nila yung problema ni Petch tungkol sa hindi niya mabayarang tuition fee. Siyempre, mahal siya ni Ina kaya umutang sa bangko ng 500,000 baht para lang suportahan siya. Pero nang makuha na ni Petch yung pera, bigla siya nakipag-break kaya nawasak ang puso at bulsa ni Ina. Nalaman ni Tower na na-scam pala si Ina ng ex-boyfriend niya. Pinuntahan nila kung saan nagtatrabaho yung ex at nang makarating sila, finally nakita nila si Petch na may mga mamahaling gamit habang may kausap sa cellphone. Pinagmamasdan ni Tower si Petch at sa ilang sandaling yon, nalaman niya agad na meron pala siyang bagong sugar mommy na nagmamay-ari ng kumpanya. At sinusubukan niya ulit mang-scam. Pero paano niya nalaman yung impormasyon na yun? So ayun pala, marunong si Tower magbasa ng labi. At kinonfirm pa to ni Ina kahit nasa likod pa siya ng phone booth. Alam niya na sinasabihan siya na parang uod yung dalawa niyang kilay. Kaya imbis na bayaran yung 2 buwan na utang, nag-offer siya na bawian si ex-boyfriend at bayaran lahat ng utang ni Ina. Kaya sa next scene, nagplano ang dalawa kung paano nila i-scamin si Petch. Dahil sa isang tour company nagtatrabaho si Petch, magpapanggap silang agent sa isang travel agency para mag-survey sa isang hotel na napili nila na ang pangalan ay Le Grand. Pagpasok sa hotel, sinalubong sila ng isang lalaki na head sales sa hotel na nagngangalang Samson, na laging tumatalsik yung laway kapag nagkukwento. Tag nyo yung tropa mong talsik laway kapag nagkukwento. Pinaliwanag ni Samson ang pinakamahal na kwarto sa hotel. And obviously, di pa rin mapigil yung pagtalsik ng mga laway. Pagtapos nun, tinanong nila si Samson kung kilala niya ba si Petch. Sinabi niya mabait si Petch at minsan nililibre siya papunta sa ibang bansa. Dahil doon, biglang nag-offer si Tower na magbakasyon si Samson ng libre sa Russia.
Natuwa doon si Samson at pumayag. Nag-usap silang dalawa ni Ina kung magkano kukunin nilang pera at sinabi na 3 million. Pero di kaya ng dalawa lang sila kaya nirecruit nila si Miss Nongnok na baon din sa utang para magpanggap siyang CEO ng isang Chinese beer company para mapalapit siya kay Petch dahil mahilig nga siya sa sugar mommy, di ba? Kaya kinontak nila si Petch na makipag-meet up sa beer company. And finally, nagkita na silang dalawa. Tinitigan siya ni Petch na parang makaka-score ako dito. Na makaupo sila, nagbigay na ng signal si Miss Nongnok kaya tinawagan yung cellphone niya habang nagsasalita ng Chinese para mukhang makatotohanan syempre. Pagtapos nun, bigla niyang napatid ang isang legit na employee dun at nagalit sa kanya. Sinabi ni Petch na wala kang karapatan pagsalitaan ng boss mo ng ganyan. Pero sabi ng employee na hindi ko naman siya kilala dahil doon nagbago na yung ihip ng hangin. Pero bago siya mahuli, pinagalitan niya yung employee at nagtangka na tatanggalan siya ng trabaho. Dahil sa ginawa niya, napabilib niya si Petch at tuloy pa din ang plano. Pinakita ni Petch ang mga kwarto sa hotel. Sabi ni Miss Nongnok na gusto niya yung pinakamahal na kwarto para perfect ang experience ng kanilang business partner. Hiniram din ang cellphone ni Petch para i-calculate daw ang exchange rate ng yuan. Ngayon, oras na ni Ina para magpakitang gilas. Nakita siya ni Petch at agad lumapit. Habang distracted, binigay kay Tower yung cellphone para hanapin yung number ni Samson para isipin ni Petch na kay Samson yung mga message na manggagaling. Kaya pagtapos palitan, binalik na kay Petch yung cellphone at minessage siya ni Tower na nagpapanggap na si Samson na nasa seminar sila. At tatawagan na lang siya ng salesman sa hotel. Ngayon, dumating yung huling miyembro ng grupo na si John na magpapanggap na salesman at kapatid din pala siya ni Tower na sobrang malambing sa kanya. Dahil bata pa lang sila, natuto na sila mang scam. Ngayon, pumunta si John sa opisina ni Petch bilang salesman para pag-usapan tungkol sa presyo ng hotel room. Di niya nagustuhan yung presyo, 3.6 million baht. Humingi siya ng discount, kaya binigyan siya ng discount. Pero namahalan pa din si Petch kaya nagkunwaring kausap ni John yung manager para bigyan si Petch ng discount. Ang sabi ni John hanggang 3 million baht lang ang kaya nila, pero dapat cash. And pumayag naman dun si Petch. Maya-maya tumawag si Miss Nongnok para tanungin si Petch kung nakapagpabook na ba siya. Sinabi ni Petch na nakapagpabook na siya at nanghihingi ng pambayad. Sinabi ni Miss Nongnok sarado ang kumpanya niya dahil holiday kaya di siya makapag-withdraw ng pera. At nag-promise na babayaran na lang siya pagtapos ng holiday. Sinabi niya din na kahit 2 million muna ang bayaran at sa kanya ay 1 million. Pero saan sila kukuha ng 1 million? Naisip ni Tower na isang layong sasakyan kaya ayun nagkaroon sila ng cheque na may halagang 1 million. At sinend ni Miss Nongnok yung picture ng cheque kay Petch para kunwari legit. Pero yung twist ay magpapanggap si Miss Nongnok na naiwan niya yung cheque para hindi nila ma-deposit yung 1 million. Alam nilang hindi maniniwala si Petch. Pinaliwanag ni Tower na kahit hindi ibigay ang cheque, pwede naman tumawag si Petch sa bangko para alamin kung na-process na ba yung cheque at ika-cancel na lang nila pagtapos. Kaya nung sunod na araw, nagkita sila ni Petch at nagpanggap na naiwan yung cheque. Nagulat dun si Petch at sinabi na lang na ibibigay na lang ng sekretary ni Miss Nongnok yung cheque sa kanya at naghiwalay. Tulad ng napag-usapang plano, tinawagan ni Petch yung bangko at kinonfirm sa kanya na na-process na yung pera. Next scene, in-enjoy nila yung hotel room na kasama sa scam nila. Pero natapos yung kasiyahan nang i-message sila ni Samson ng picture ng asawa niya na kinagat sa mukha ng husky. Kaya uuwi sila ng mas maaga. Kaya pumunta agad si John kay Petch para singilin yung 3 million. Pero 1 million lang ang gusto niyang ibayad. At si Miss Nongnok na lang daw ang magbabayad ng 2 million. Pumayag na lang si John dahil wala na siyang choice kaya naghati na lang sila ng pera at tinry door na lang yung dalawang babae. Nung gabing yun, inaantay nila yung ibang kagrupo. Pero nakaramdam sila na tinakasan na silang dalawa. Pero nagilty si Tower kaya bumalik siya sa hotel room. Nagalit sa kanya si Ina. Pero nag-offer si Tower na may plano siya para makuha yung natitirang 2 milyon. Pero dapat si Ina ang huling hahawak ng pera dahil wala na siyang tiwala sa kanya. Ngayon nagkita si Miss Nongnok at Petch at sinabi na pwede niyang kunin yung cheque sa hotel room niya sa taas mamayang gabi para alam nyo na. Dumating naman si Tower na nagpapanggap na nagbenta kay Miss Nongnok ng Ferrari. Kahit nirenta lang naman nila yon. Ang plano nila ay mapa-invest si Petch sa sports car na kunwari binibenta nila ng nagkakahalagang 4 million. Pinag-usapan nila na kailangan mabayaran yung 4 million in cash ngayong araw. Kaya nakiusap si Miss Nongnok kay Petch na hati silang magbabayad sa 4 million. At pumayag si Petch kaya tinawagan niya yung sugar mommy niya para humiram ng pera para mag-invest sa sports car. Pero hindi pumayag. Nagalit sa kanya si Miss Nongnok at kunin niya na lang daw yung cheque mamaya. Ngayon habang nagmamaneho, tumawag si Samson. Sinabi niya nakakagaling niya lang sa bakasyon
At nagulat si Petch dahil akala niya galing siya sa isang seminar. At nagpadala siya ng representative para pag-usapan yung presyo sa hotel. Itinanggi lahat ni Samson yung sinabi ni Petch kaya nag-decide siyang sundan yung sasakyan nila Tower. Nakita niya din na sinundo nila si Ina galing sa bangko. At nalaman nakasabwat pala siya ng mga scammer. Sinundan niya sila sa isang restaurant at naabutang magkahiwalay sa kwarto. Pumasok siya sa kwarto at nagulat si Ina. Sinabi ni Petch na alam niya na ang lahat ng nangyayari. Inamin niya din na intensyon niya talagang lokohin si Ina nung una pa lang, kahit yung sugar mommy niya ngayon. Pero ginawa niya lang yun para mabuhay siya. Pinakiusapan niya si Ina na makikisali na lang siya sa plano na bigyan sila ng 2 milyon. Basta ibalik ni Ina lahat ng pera pagkatapos. Talagang mukhang napadalawang isip na si Ina. Agad tinawagan ni Petch si Miss Nongnok at nagsabi na magbabayad na siya ng 2 milyon para sa sports car. Pagkatapos magbayad, umalis na si Petch at tulad ng pangako nila, si Ina ang huling hahawak ng pera at magdedeposito sa bangko. Pero, nagkita sila ni Petch at binigay sa kanya yung bag na puno ng pera. Nang makarating sila sa sasakyan, biglang natawa si Petch dahil naloko niya na naman si Ina at nagpaniwala sa kanyang matatamis na salita. Pero ang huling halakhak ay kay Ina dahil kasama pala sa plano ang magpamanipula kay Petch. Yung part na tumawag sa kanya si Samson, yung nagpakita siya ng muka bago sumakay, peke yung pera na binigay sa kanya ni Ina, at na-record ni Ina yung part na sinabi ni Petch na niloko niya lang yung sugar mommy niya at sinend mismo ang recording kaya nawalan din siya ng sugar mommy. So sad. So finally, tapos na ang kanilang pangi-scam. Lumipas na ang oras hanggang sa magpandemya. Habang nagtatrabaho si Ina, nakita niya yung sasakyan ni Tower sa screen at may utang na 1 million baht dahil sa sinanla niya sasakyan para dun sa scam. Kaya nag-decide siyang tawagan. Makikita din natin si Tower na nagtatrabaho sa isang travel agency at hindi nangi-scam. Tinawagan siya ni Ina. Umamin si Tower na may gusto siya sa kanya. And sa last scene, makikita natin si John na nakakulong dahil sa ginawa niyang ticket scam. Pero dahil sa COVID, binawi ng mga tao yung ticket. At dahil doon, di na siya mangi-scam ulit. So, happy ending. So yeah, salamat sa panonood. Ito na mga shoutout nyo. Shoutout kay Toshi. Shoutout kay Prince Punsalan. Shoutout kay Maribet Makaya. Pinaka nagustuhan kong part is yung nalaman ko yung YouTube channel mo. Aww. Pinapakilig mo naman ako pare. Shoutout kay Edgar PH. Shoutout kay Haji. Shoutout kay Dijon Diaz. Pa-shoutout kuya, ang pogi mo talaga. Gusto ko tikman pag gumawa ka ng milkshake. Ano daw? Ang nagustuhan ko sa video mo ay mga jokes mo, idol. Medyo weird pero maraming salamat. And shoutout kay Aki na hindi nag-i-skip daw ng ads. Maraming salamat sa'yo pare. Meron akong group page. Feel free na sumali. Link in the description. Milkshake ko out of